unang-una, itong ginagawa namin ay hindi para sa sarili namin. Itong pagsasakripisyo, kasama na rin kayong mga vlogger, tayo nagsasakripisyo para sa ating bayan at mamayan. Minahal natin ang Pangulong Duterte at ginagawa natin ito dahil ang Pangulong Duterte ang nagbigay sa atin ng kaunlaran at kapayapaan during his term. Kung tutusin, mayaman po ang bansang Pilipinas, kaya lang naghihirap tayo dahil sa mga buwaboy. Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamo ng pondo ng bayan. Bakit ba nila pinipersonal o pinupolitika si VP Sara Duterte? Dahil natatakot sila dahil si Sara Duterte, VP natin, ay may plano na tumakbo sa 2028. Tayong bayan mo'y nagising sa boses mo. Minahal ka ng masa, ramdam nila ang puso mo. Mabigat ang laban pero di ka tumalikod. Dahil sa bayan lagi ka Ay, kami naman! Thank you. Tay kami naman ang sasalo. Tatayo sa tabi mo. Kami ang magiging lakas at sandigan mo. Ang pagmamahal namin ay di magbabago. Kasama mo ang Pilipino at hindi ka iwan. Tay kami naman. May mga turon hidangan namin lagi. Saya Tay kami naman! handa kaming sumunod. Hindi magbabago ang suporta namin sa'yo. Kaya tatayo titindig para sa'yo. Tay kami naman. Sir, magandang hapon, sir. Sir, marami nagsasabi sa ginagawang signature campaign ni Tatay Digong na wala daw tong kwenta, wala daw kabuluhan nito. Ano masasabi niyo, sir? Ang masasabi ko dyan, sila ang walang kwenta. Kasi unang-una, itong ginagawa namin ay hindi para sa sarili namin. Itong pagsasakripisyo, kasama na rin kayong mga vlogger, tayo nagsasakripisyo para sa ating bayan at mamayan. Minahal natin ang Pangulong Duterte at ginagawa natin ito dahil ang Pangulong Duterte ang nagbigay sa atin ng kaunlaran at kapayapaan during his term. Kaya kung ito man ay ating ginagawa, ito ay ginagawa natin para sa ating bayan at mamayan, para magkaroon ng isang tunay na kaunlaran ang ating bansa. Dahil hanggat nakapiit ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dahig, ay ang mga mamamayang Pilipino ay nasasaktan at nag-iinagpis. Isa na nga tayo dito na nag-iinagpis at nasasaktan. Dahil wala namang tunay na dahilan at kasalanan ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa manatili sa dahig. Kaya kami, hindi alam ito ng mga Duterte at hindi ito instruction by the Duterte family. Ito ay inisyatibo ng ating mga mamayang Pilipino na nagising na sa katotohanan na ang tunay na kalayaan ay sinasakal na sa panahon ngayon. Kaya kami nag-initiate ng ganitong programa na bagamat ito'y sariling kanya-kanyang voluntarily pagtugon sa pagpapapirma ng mga mamayan, ito naman ay naaayon sa kanilang kagustuhan. Kung ayaw nila, pwede naman din silang pumirma. At kung sila'y na may nakikiisa sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan, pwede naman silang pumirma. At ito ay ginagawa namin, hindi para sa aming mga sarili. Ginagawa namin ito para sa bayan at mamayan. Dahil ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talagang nagmalasakit at nagmahal sa bansang Pilipinas. Kaya kami ay naggawa ng ganitong inisyatibo para mapalaya na ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at may pabalik na dito sa Pilipinas dahil wala naman talagang grounds para siya manatili pa doon. Dumaan ang kanyang birthday, Pasko, bagong taon na nag-iisa. Bilang mga mamayang Pilipino, sa kultura ng mga Pilipino, ang mga event na sinabi ko at nabanggit ko ay napaka-importante sa ating mga Pilipino. Pero nangyari sa kanya yon, nagdurusa siya dahil lang sa politika ng mga bangag. Ito ay isang pamumulitika
Sa totoo lang. Kaya ito hindi usapin ng politika, usapin na ito na pagiging makatao, humanity. Isang matandang dating pangulo na wala namang ginawang masama, naghihirap at nagdurusang mag-isa doon sa bansang dahil o sa Netherlands. Nasaan naman ang mga puso nila? Kaya yung mga nagsasabi na ito'y wala namang kwenta, kayo ang tunay na walang kwenta. Dahil hindi nyo pinapahalagahan ang mga nagawang kabutihan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na itong bansa natin during the term of President Duterte ay payapa at maunlad at tayo nire-respeto ng iba't ibang bansa. Pero ngayon, ano nakikita nyo? Mananatili na lang ba kayo natutulog sa pansitan? Mananatili na lang ba kayong tahimik sa nakikita nyong pamumulitika, sa nakikita nyong pangahara sa pamilya Duterte? Hindi na po tama yan. Para sa kapayapaan at kaunlaran, gagawin namin ito ng may malayang karapatan. Ayun. Sir, about din sa nangyaring unity ride kahapon sa anti-corruption, anong masasabi niyo, sir? Maganda yung ginawa namin doon at nagpapasalamat din kami. Ito po, isang panawagan at isang pasasalamat sa mga kapulisan na naka-assign doon sa batasan na hindi kami pinakialamanan. Mapayapa at maganda ang naganap na motorcade caravan para labanan ang korupsyon. At maganda ang motibo at layunin ng mga mamayang Pilipino kung bakit nag-initiate din o nag-organize din ng caravan na yan para ipakita sa ating pamahalaan na ang mga mamayang Pilipino ay nagkakaisa na. Natigilan na ang sobra-sobrang pangungurakot na nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Kung tutuusin, mayaman po ang bansang Pilipinas, kaya lang naghihirap tayo dahil sa mga buwaboy. Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamo ng pondo ng bayan. Yan po ang dahilan kung bakit may motorcade kahapon. At salamat sa mga kapulisan na naka-assign sa batasan na sila po ay mapayapa at nakikinig lamang sa mga sentimento ng mga mamayang Pilipino. At salamat din sa organizer ng motorcade kahapon sa caravan. Sila former Congressman Defensor, sila Jim Para, salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-organize kahapon. At nakita natin na ang pagkakaisa ng mga Pilipino kahapon ay kitang-kita at damang-dama natin. Ayun nga, sir, no, nabanggit mo na mapayapa ngayong naganap ng motorcade kahapon. Pero may nabalitaan kasi tayo, sir, yung nangyari sa Cebu, sir. Ano masasabi niyo? May nagkahulihan tapos hinarang ng mga pulis, sir. May nakulong pa. Yan, para magkaliwanagan. Yan po ay maling-mali ang ginawa ng kapulisan natin doon sa Cebu. Unang-una, bakit hindi pararaanin ang isang motorcade? Malaya po ang mamayang Pilipino na gumamit ng ating daanan o kalsada o kalye. Dahil yan po, tayo po ay nagbabayad ng road tax. Kung mapapansin nyo po, sa rehistro ng ating sasakyan, meron po tayong binabayaran road tax. Ibig sabihin, mga taxpayer po ang dumadaan dyan. Ano ang grounds bakit sila pinigilan? Yan po ay maliwanag na politika na naman. Wala po naman silang ginagawang karahasan. Wala silang binabayulik sa batas. Dumadaan lamang po sila para magkita-kita, assembly, people assembly, pero hindi po sila nagrarally. Yun po ay isang pagpapakita lamang ng pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino. Pero bakit nila pinigilan? At ito po, para sa mga kapulisan, kayo po ay mga pulis, alam nyo po ang batas, alam nyo rin po na meron tayong tinatawag na dalawang order, lawful order at unlawful order. Kayo po ay nalagay doon sa unlawful order. May nagbigay sa inyo ng unlawful order na sinunod nyo naman. Sana bago kayo sumunod, pinansin nyo muna kung anong dahilan. Kailangan dapat inalam nyo rin. Wala namang ginagawa masama. Ay, higit sa lahat, ito pa masaklap. Tahimik na sila na nag-disperse, umalis na sila, kumakain na. Bakit kailangan pang puntahan ninyo at arestuhin? O bakit kailangan nyo pang kunin o umuli ng isang tao? Para ano? Para ano ipakita nyo? Takutin ang mga mamayang Pilipino? Never! Mas lalong magagalit ang mamayang Pilipino sa ginagawa nyo na yan. Dahil matatalino po ang mga mamayang Pilipino at gising na po sa mga kaganapan sa ating bansa. Sobrang kahirapan, sobrang kurakot, bakit kailangan pigilan ang karapatan ng mga mamayang Pilipino? Ang alam kong bawal kung gumagawa ka ng karahasan, vandalism, nagpapasabog ka, gumagawa ka ng kaguluhan. Pero ang isang mapayapang pag-uusap o pag-titipon-tipon, hindi nyo dapat sinasaklawan yan. Sana bago kayo sumunod sa ginagawa nyo dahil kayo ang batas, alam nyo ang dalawang order. Lawful order and lawful order. At ang masasabi ko sa inyong mga kapulisyan na naka-assign sa Cebu, you are follow the unlawful order. Ayun, no? Sir. Sir, may pahabol pa ulit, sir.
Di ba tapos na yung 1 bar nung sa impeachment ni Sara Duterte ngayong itong buwan na to. Pero may pahabol pa daw silang magpapile na ulit sila ng impeachment laban kay BP Sara. Ano masasabi nyo? May kabuluhan pa ba yun? Sa akin pananaw, pagsasayang ng oras, ng pera, dahil may pondo yan kada impeachment. May pondong lumalabas dyan, pinoponduhan yan. Pagsasayang ng pondo at pagsasayang ng oras. Sinabi na ng Supreme Court na pinakamataas na hukuman ng bansang Pilipinas na that is not no grounds for impeachment. At ito ay wala nang visa para i-impeach pa. Bakit nasabi ng Supreme Court? Ano ang naging basihan ng Supreme Court? Ang naging basihan ng Supreme Court, ang declaration mismo ng Commission on Audit na clear ang confidential fund. Bakit ba nila pinipersonal o pinupolitika si BP Sara Duterte? Dahil natatakot sila, dahil si Sara Duterte, BP natin, ay may plano na tumakbo sa 2028. Yan ang unang dahilan talaga niyan. Namumulitika sila dahil takot sila sa mga Duterte. Dahil ang mga Duterte ay tapat na naglilingkod. Tignan nyo, walang insertion sa mga Duterte. Sa pondo, pag-aralan natin ito, hindi ito dahil Duterte ako, dahil Marcos, hindi ganun eh. Hindi ito usapin ng politika eh. Usapin ito ng bayan at mamayan. Hindi komot kami mga supporter ng Duterte dahil pinagtatanggol namin. Hindi. Dahil kawawa ang bansang Pilipinas. Lugmok na sa kahirapan dahil sa ginagawa ng mamamahala ngayon. Kaya sana naman tigilan nyo na. Yung impeachment na yan, walang grounds. Clear by the Commission on Audit. Ngayon, ang pag-aralan ninyo at ang sampahan nyo ng kaso o sampahan nyo ng impeachment, yung mga nagnakaw na maraming ebidensya at merong mga testigo, yun ang imbestigahan nyo. At kung talagang gusto nyo imbestigahan ang confidential fund ng BP Sara Duterte, imbestigahan kayong lahat ng mga congressman at senator dahil lahat kayo ay meron din pondo, meron din kayong tinatawag na confidential fund. Nasaan yan? Kayo dapat imbestigahan. Dahil hindi kayo clear sa Commission on Audit. Sir, mensahe nyo lang kay PRRD lalo na mag-birthday na po siya ulit ngayong darating ng March 28. March 28, mensahe nyo lang. Yun nga magbe-birthday na naman. Sana bago man lang mag-birthday, nandito na sa Pilipinas ang ating mahal na Pangulong Duterte. Dahil napakahirap po sa isang katulad niya na may edad na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lalo, 81 na siya ngayon, sir. O, 81 na, matanda na talagang, kumbaga, konting panahon na lang ang nalalabi sa kanya. Sana naman, mapagbigyan na siya ay mapauwi na. Hindi dahil sa tinulungan ng BBM. Hindi po yun. Siya po ay makakauwi sa bansang Pilipinas, hindi dahil sa pakiusap o dahil sa BBM administration. Hindi. Makakauwi ang Pangulong Duterte dahil ito, nagpipirma na po kami, gumagawa po kami ng inisyatibo para makiusap sa ICC o sa DAIG na pauwi na po dahil wala naman po talagang kasalanan. At higit sa lahat, wala pong nakasampang kriminal anumang kaso dito sa Pilipinas ang Pangulong Duterte. At kung meron man, pauwiin dito natin kasuhan. Yun po ang proseso, yun po ang tama. Politika, kidnapping po ang nangyari sa Pangulong Duterte. Kaya panawagan ko sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sana po palakasin nyo pa ang loob nyo. Mahal na mahal po kayo ng mga mamamayang Pilipino, ng mga vlogger, ng mga supporter nyo po, mahal na mahal po kayo. Nandito po kami nagkakaisa, mahal na Pangulong Duterte. Patagan nyo lang po, lagi lang po tayo manalangin na ang kalusugan nyo ay maging mabuti pa at sana makauwi po kayo at makapag-enjoy pa ng inyong remaining life dito sa Pilipinas. Mahal na mahal po kayo ng bansang Pilipinas. Thank you, sir.